pag-ibig mo sa aming mga buhay. It cannot contain kung paano niyo po binago ang aming mga buhay. Ang dakilang pag-ibig na yumakap sa amin. Ang sabi niyo po sa inyong mga salita, while we are still sinners, Christ died for us. And that is the great manifestation of the love of Christ. Kaya po sa oras pong ito, as we sing song, as we declare na napakadakila ng pag-ibig mo, ay sinasabi din po namin sa oras pong ito, napakadakila ng pagkilos mo, napakadakila ng pagyakap mo, napakadakila kung paano ka mangungusap sa bawat isang naririto at makikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po, ang bawat salita na may hahayag ay hindi babalik ng walang kabuluhan. At dalangin ko po, Banal na Espiritu, as you speak with us, magkokorek ka, magtatama ka, at magbibigay ka ng kalakasan upang sa aming ginagalawan dito sa mundong ibabaw, Panginoon, ay maging tunay na kalarawan ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin whatever happen ng ating sitwasyon, ng ating buhay, gagamitin tayo. Ang gusto niya lamang, willing po ba tayo doon? Amen? Willing po ba tayo magpagamit? Kasi gagamitin niya po tayo. Amen? He is God of chances. He will provide chances kasi ang gusto niya, ang endpoint nga natin, di ba nga pong pinag-uusapan natin, maging kalarawan natin si Jesus. At habang tayo po ay nagpapabago ng ating isipan, magiging tunay po yun, yung sinabi ng Panginoon na magiging kalarawan natin siya. Amen? At narito po tayo sa ating sumunod na paksa. Dahil po pinag-uusapan po natin ang sanctification o pagpapabanal. Yun po yung ating iniwanang aralin. At natapos na po tayo dun sa metamorpho. Amen? Ang susunod po natin na pag-uusapan ay yung anakhaino po, yung renewing of our mind. Napakagandang topic po ito at napakaganda pong aralin ito. Actually nga po, nung naka-layout po mga ituturo po natin, sabi ko ayokong i-miss na hindi po natin maituro tong dalawang paksang ito, yung metamorpho at yung anakhaino. Amen? So, basahin po natin muli yung definasyon natin ng pagpapabanal o sanctification. Tinagalog po natin ito para mas maintindihan po natin. Bullet form, sabi po dyan, ang pagpapabanal o sanctification ay number 1 is a prosesong sinimulan ng Diyos. Process begun by God. Pangalawa, ito po ay prosesong tatapusin ng Diyos. Process completed by God. At pangatlo po ay prosesong unti-unting isinasagawa ng mananampalataya sa pakikipagtulungan sa Diyos. O yung process progressively carried on by the believer in cooperation with God. Lilinawin lang po natin, pag sinasabi po natin yung cooperation of God, hindi po ito idinadagdag sa biyaya, kundi ito po yung manifestasyon at ekspresyon natin sapagkat tayo tumanggap na ng biyaya. Amen? So hindi po dahil malilito dyan na, tingnan mo nga pastor, may gagawin. Hindi, yung gagawin po na yan, hindi po yan idinadagdag, yan po ay expression. Amen? Di ba pag tayo po'y natutuwa, may natutuwa po bang nakaganto? Di ba po pag natutuwa ka, dapat nakangiti, nakikita sa mga mata mo. Kahit nga po'y nakangiti, pero malungkot talaga, nakababasa sa mga mata. Kasi po window of our soul po ang ating mga mata. Kaya nagkakaroon tayo ng expression. So yung expression po natin na yon, nakikipag-cooperate tayo kasi po kailangan, hindi po gagawin ng Diyos sa atin yung pagbabago ng isipin. Kailangan mag-decide po tayo na babaguhin ko ang aking isip. Hello? Amen. So yan po. Ang sabi nga po dito, kaya nga po, hindi po natin sariling lakas kaya nga po sabi sa 1 Corinthians 15:10. Isa po ito sa mga bago kong favorite na verse. Sabi dyan, ngunit kung ano ako ngayon, ito ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawalan ng saysay. Sa halip ako'y nagsikap ng higit kaysa sa kanilang lahat, gayon man hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Alam niyo po, kung wala po itong verse na ito, mahihirapan po tayong ipaliwanag ang biyaya ng Diyos. Kasi marami mag-take for granted na ito. Pero dahil po dito, nakita nyo po, dahil sa biyaya ng Panginoon, nagsusumikap si Pablo na ipangaral ang mabuting balita. Hindi po ba yung cooperation with God? Cooperation with God po yun, right? Kasi hindi naman po maihahayag ang mabuting balita kung wala pong daluyan. At sino pong magiging daluyan ng kanyang mga mensahe? Tayo yon. Hindi po pastor, hindi lamang po mga leaders, kundi bawat isa sa atin na nakatanggap ng biyaya. Ang tanong, nakatanggap ka ba ng biyaya ng Diyos? Amen.
So kabahagi ka dito sa sinasabi niyang magsusumika tayo higit kaysa kanilang lahat dahil tayo ay nakatanggap ng biyaya. Malinaw ho? Ang sabi po dito sa susunod na verses, sapagkat ito ay hindi sa iyong lakas. Sabihin nga natin, hindi ito sa sarili kong lakas. Ang Diyos ang mabisang kumikilos sa inyo. Sino daw po yung nagpapaigting ng ating pagnanais na magbahagi ng salita ng Panginoon at kumilos sa kanyang kaharian, kundi ang Diyos din. Amen. Kapwa sa pagnanais at sa paggawa, ibig sabihin nagpalakas, nagpasigla at lumilikha sa iyo ng pananabik at kakayanang tuparin. Kaya alam niyo po, ang tunay na nakaranas ng biyaya ng Panginoon, may pananabik tuwing linggo. Saturday pa lang, hindi makatulog yan. Ire-ready niya na yung dadamitin niya para bukas. Kasi, tingnan niyo po, ang gana, yung amplified version po, tinagalize ko. In-Google Translate ko para mas manamnam natin. Sabi po dyan, no, ibig sabihin, nagpapalakas yung Diyos na nasa atin, nagpapasigla at tumilikha ng pananabik at kakayang tuparin. Kaya yung mga pangako na nasa ating born again spirit, ihahayag yun ng Panginoon na tutuparin niya yun through Him that is within us. Amen? Para sa kanyang mabubuting kasiyahan. Alam niyo po, more than tayo po na nakikita po natin ang bawat isa na sumasamba at nakikita natin sa ubasan, alam niyo po, ang Panginoon ang natutuwa kapag tayo po ay gumagalaw sa kanyang pong kaharian. Amen? Ang sabi ko nga po, hindi na to usapin kung anong simbahan tayo. Ang usapin na ngayon, wait lang po importante po sa atin. Amen? So, simulan po natin. Sabi po doon, ang pagpapabanal, yan po ang pagpapabanal ay prosesong sinimula ng Diyos, tatapusin ng Diyos at unti-unti sinasagawa ng mga mananampalataya sa pakikipagtulungan sa Diyos kung saan ang mga mananampalataya ay binago, transformed. Amen? Hindi po yan reform, kasi yung reform po, binabago lang po yung outside appearance. Tayo po ay tinransform from the inside out. Okay? Sa mismong larawan ni Kristo, ito po yung end goal natin, maging kawangis natin si Jesus. Amen? Dito sa mundong ibabaw. Amen? Alam niyo po, nagbabasa po ako ng isang commentary. Sabi po nila, ang pagpapabanal o sanctification ay kinakailangan natin dito sa mundo. Hindi sa langit. Kasi sa langit, perfecto na tayo from our spirit, soul, and body. Perfect na tayo doon. Kaya dito natin siya kailangan. Kung ayaw natin ng sanctification, mauuna tayo sa langit. Amen? Malinaw ho yun. Kasi you don't need to be sanctified in heaven because you're already sanctified kapag nandun ka na. So, kailan natin kailangan ito? Dito sa lupa. Kasi kung gusto natin lakaran, sinasabi natin, we are charito, blessed and highly favored, hanggat hindi po tayo napapabanal. Sinabi natin ano yung pinoproseso. Espiritu po ba natin? Hindi. Perpekto na po yan sa lahat ng kasalanan. Ang nakakagawa po ng kasalanan yung ating mind, will, and emotion. Kaya po importante na nagpapasubject tayo dito sa sinasabi ng Diyos na pagpapabanal o sanctification. Yung next slide po, makikita nyo po dyan na ang metamorph po ay macro change or yung macro change, yung pagbabago sa kabuuan ng ating kaluluwa. Mind, will, and emotion. Pero ito pong anakaino, ayan po ay micro change. Ano po ba yung anakaino? Bago po dyan, ang sabi po sa isip. Ang isip daw po ay mind o sa Oxford language. Di po ito Greek para lang kumaintindihan natin. Ang isip daw po, ang elemento ng isang tao na nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng kamalayan sa mundo. At ang kanilang mga karanasan, mag-isip at madama. Ang faculty ng kamalayan at pag-iisip. Yan po, malinaw po ang pag-iisip. Ayan po yung nag-iisip. Yan din po yung nakakadama. Alam niyo po ba ang mind, ang pinakamalaking bahagi ng soul? Kapag maayos ang ating isipan, aayos ang ating damdamin. Kapag umayos ang ating damdamin, aayos ang ating pagpapasya. Kaya importanteng pag-usapan natin yung mind. Yun po yung anakaino. Ang anakaino ay kumikilos at nagsasagawa sa ating isipan. Hindi sa damdamin, hindi sa pagpapasya. Sapagkat kapag napabanal ang isipan, maapektuhan ng damdamin, maapektuhan ang pagpapasya. Amen? So malinaw po na yan. Sabi po dito, Romans 12:2,
Huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahonang ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong. Sa English po, yan po yung renewing of our minds. Sa Greek po, yan po ay anakaino. Amen? Sa gayon, mapapatunayan nyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya napaka-importante po na dito sa lupa, gusto natin magkaroon tayo ng kaganapan. Di ba po, ang team natin this year is complete. The year to complete. Kung gusto natin ng kaganapan dito, kailangan po natin ng renewing of our mind. Pagbabago ng isipan. Pero ito po yung nakakatuwa. Alam niyo po habang mineditate ko po, ang tagal-tagal ko na po napapakinggan yung Romans 12:2. Ang sabi po dito, humag kayong makiayon sa takbo ng kapanahonang ito. Ang kapanahonan po ba ito ay panahon ng tagtuyo at katumalan? Sa mga negosyo, tama, di ba? Kapag binago po natin ang isipan natin, alam natin ang sitwasyon, hindi natin sinasawalang bahala yung sitwasyon. Pero ang ginagawa mo, hinuhugot mo mula sa born again spirit mo na hindi. Ito yung napangyayari, pero ang katotohanan ko, kay Kristo ako'y pinagpala na. Kaya idinideklara mo yun sa labas at hinahayaan mong maapektuhan mo yung nasa labas. Hindi yung labas ay maapektuhan ka. Ano po ang sinasabi natin? Pagbabago ng isipan. Kasi tunay ba na ikaw'y pinagpala? Pero minsan ba wala kang pera? Pero, yun ang reality. Pero ano, katotohanan mo kay Kristo na siya ay naghirap para tayo yumaman. Binabago ko ang aking isipan, idinideklara ko, in Christ, I am charito. Temporaring wala akong pera, pero ako'y magsusumikap, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa kalakasan ng gagaling sa Panginoon. Anong sinasabi natin? Anakaino, binabago natin ang ating isipan. Kung ano yung culture na meron tayo sa paligid, ang ginagawa lamang po natin, hindi natin iniaayon yung ating sitwasyon doon. Hello? Amen? So, gumagaan po ba? Ito pa ang isa. Marami po ako nakakaya kasi tapos na ang eleksyon, pero sila hindi pa rin. Sabi na nag-forgive na kami pero hindi kami nakakalimot. Alam niyo po bang yun po ay counter-culture ng kingdom kapag hindi ka nakakalimot? Ang tunay po ng pagpapatawad, kahit makita mo siya, kaya mo siyang sabihin, I love you, brother and sister. Nagbabago po ba tayo sa takbo ng mundo? Yes. Binabago po natin ang ating pag-iisip. Amen? Yun po ang tunay na renewing of our mind. Ang sabi po dyan, sa word study po natin, ano po ang anakaino? Ang ana is reversal, ang change or change. Yung kaino po ay new. Ang literal meaning po niya ay reverse it, change it, make it new. Ibig sabihin yung isipan na inilagay sa atin ng mundo at naiisip natin, binabago natin at pinapalitan po natin ng mga salitang nanggagaling sa kaharian ng Panginoon. Yung nanggagaling sa kanyang salita, ipinapalit natin. Sabi dyan, reverse it, change it, make it new. Tayo po ay may party dyan. Ang party po natin dyan mamaya, makikita natin ano po yung party natin. Pero po, gusto ko muna pong ipaliwanag ito, yung default status of natural mind. Meron po ba tayong paminsan na mahalay na isipan? Hindi po natin kailangan maging theologians para po malaman to. Meron naman po talaga. Amen? Meron po ba tayong makasalanang isip? Kahit di mo sinasabi, di ba? Minsan kapag nakikringe ka sa mga ginagawa ng ibang tao sa paligid, parang may gano'n tayo, di ba? May mga thoughts tayong gano'n. Worldly mind, makamundong isipan. Kasi nga po, yung ating soul, naka-default po siya kung ano yung nandito sa lupa. Kaya nga sinasabi natin, kahit ang bata, hindi natin turuan magsinungaling, magsisinungaling yan kasi meron siyang natural thing sa kanyang loob. Pero tayo na mga na-born again na, yes, we are perfect in our inside, pero ang ating isipan na-corrupt ng mundong ito. Kaya kailangan natin i-reverse, i-change, make it new. Papaano po yun? Sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, nakikita nyo po dito, yung next slide po natin. Kaya ito pong diagram na ito na paulit-ulit nating nakikita. Paulit-ulit po natin. Diba? Regeneration ng born again. Pinag-usapan natin ng born again. Paulit-ulit natin nakikita kasi po napaka-importanting malaman po natin ito. Saan sa bahagi ng ating pagkatao yung kailangan baguhin. Sabi natin yung spiritual mind, yung mind of Christ ng 1 Corinthians 2:12. Basahin nga po muna natin yan. Ano ba ako dyan? 2:16 pala. Basahin muna po natin, Pastor. Ang sabi sa 1 Corinthians 2:16.
Ang sabi niya, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Nasaan sa bahagi natin yung pag-iisip, yung mind of Christ na sinasabi? Yan po ba ay nasa body? Wala. Kasi kung titignan po natin dyan, sa diagram po natin, ang body po natin ay may physical mind na ang tawag ay brain o yung ating utak. Yan po yung natural mind o yung physical mind. Ay, Pastor, dun muna po. Dito sa soul natin, yan din yung natural mind natin, nandiyan yung pag-iisip natin. Amen? Yung sinasabi niya that we have the mind of Christ. Sa 1 Corinthians 2:16, nasa spiritual mind po natin, nasa spirit. Ngayon, paano natin ma-access yung mind of God? Anakaino. Kailangan itong natural mind natin na nasa soul, babaguhin natin. At paano natin babaguhin yan? Sa salita ng Panginoon. Diba? Wala pong iba. Salita lamang po ng Panginoon. Kaya po sa pag-aaral po, tingnan nyo po yung structure po ng ating brain. Ang brain po natin, ayon po sa pag-aaral, ito po diba yung skull o yung pinaka bungo natin, yan po yung human helmet. Sa loob po niya nandun yung isip. At ang napakaganda po nun sa science, ang ating isipan ay lumulutang, nakalutang. Kaya di ba po, kapag meron ka nagagawang hindi tama, sinasabi, may sayad yan. Kasi sumasayad yung utak. Kasi nga, basically, by default, ang ating isip ay nagpo-float lang sa atin. Ang ganda po na mamamangha ka sa, paano nagawa yun ng Diyos? Mamamangha ka, naka-float yung isipan natin. At hindi siya, in some way, hindi siya tumatama sa pinaka-head natin. Kaya po napaka-importante na iniingatan po natin yung isipan na yan para maiayon kung ano yung isipan na nanggagaling sa Panginoon. Hello? Amen. Ang sabi po dyan, ang inyong utak ay lumulutang sa isang paliguan ng cerebrospinal fluid na pinupuno din ito ng likidong ito ng malaking butas na istruktura na tinatawag na verticals na nasa loob ng iyong utak. Ang fluid filled ng verticals ay tumutulong na panatiling buoyant or cushion ang utak. Parang meron siyang foam. May foam siya sa loob. Amen? May foam siya sa loob. Amen. So, nakita na natin yung mind of God, the natural man can only be renewed by the Word of God. Amen. So, sinabi na po natin, para maayos ang ating isipan, kailangan may ayos by the Word of God. Amen. By the Word of God. Basahin mo natin ito. John 6:63. Ang Espiritu nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Tatanungin ko po kayo, nung kayo po ay na-born again, nalaman niyo po ba na ligtas na kayo? Naramdaman niyo po bang ligtas kayo? Amen? Amen. May pagbabago, pero minsan po wala yun. Kasi po, ang ating katotohanan ay hindi po nararamdaman. Minsan po nandun yun. Kaya nga po, minsan, sinasabi na, parang hindi ako blessed. Yun yung nararamdaman mo. Kaya nga po kailangan baguhin natin ang isipan natin para umayon yung ating nararamdaman sa katotohanan meron na tayo. Amen? Minsan, nakikita natin kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ang feeling natin sa sarili natin, I am not worthy anymore. Meron tayong mga ganun pag-iisip, tama? Kahit po ako, may mga ganun akong pag-iisip minsan. Pero, paano natin siya inaayos? Inaayos natin siya sa katotohanang ibinigay na sa espiritu natin. Kaya po napaka-importante po ito malaman natin na sa mundong pong ito, ang kailangan lang po nating ayusin ay ang ating isipan. Kasi po, 2:1 po yan, tatlong bahagi tayo. Kapag nakontrol ng Espiritu ang ating kaluluwa, makukontrol na rin ito yung kilos at gawa. Kaya nababago ang buhay. Yung sinasabi nilang nakikita ng iba, yung pagbabago sa iyo para sa kapurihan ng Panginoon, napangyayari po yun kapag nasubject ang ating soul doon sa katotohanan meron na tayo sa ating mga Espiritu. Amen? Ang tanong po, tayo po ba'y mga banal na? Yes. Pero yung ginagawa ba natin paminsan ay kabanal-banal? Hindi. Paano natin iaayon yun sa katotohanan meron tayo? Iayos natin ang ating isipan sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Ang sabi po dito,
1 John 5:13, isinulat ko ang mga ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman. Yung malaman po dyan sa Greek ay eido, na natural mind or natural na pagkakaalam niyo. Kayo'y may buhay ng walang hanggan. Kaya pag tinanong po tayo, bakit ka ba born again? Ang born again po ay hindi relihiyon. Ito po ang ating personal na relasyon at encounter at experience sa pagbabago mula doon sa patay na espiritu, binuhay na kasama na ni Jesus ngayon. Kaya yung ating espiritu, perfecto yan. Nung sinasabi niya na tayo katulad niya dito sa mundo, hindi po ang ating soul, hindi po ang ating body. Ang katulad niya dito sa mundong ito, yung ating spirit. At ang spirit natin, kailangan palabasin natin. Kaya di ba sinasabi natin, work out your salvation. Hindi po yun pagtrabahuan ng kaligtasan. Ibig sabihin, yung kaligtasan na meron na tayo, maipakita natin at mai-showcase natin sa mundong ito. Ang sabi nga doon, the only Jesus na mai-experience ng mga tao dito sa lupa ay ikaw. Kasi ikaw, nasa iyo si Jesus, right? Kaya kapag nasa workplace tayo, nasa trabaho tayo, nasa school tayo, nandun tayo sa negosyo natin, ikaw ang Jesus ng mundong ito dahil dala-dala mo siya. Kaya ako sinabi tayo, I am the ambassador of God. Dala-dala mo siya. Ang nakikita sa iyo ng Ama ay si Jesus. Kaya nga tinawag kanyang matuwid, banal at katanggap-tanggap. Hindi nakikita si CJ. Ang nakikita niya si Jesus. Kaya thank God sa tinapos na gawa ng Panginoon. Amen? Ang pagbabago ng isipan. Tingnan mo natin dito, ang word study po nung no dyan, ang salitang no ay galing sa salitang Griego na eido, na ang literal na tinutukoy ang natural mind. Kailangan malaman ng natural na isip. Ito yung kaluluwa, na siya ay may buhay ng walang hanggan. Alam ng iyong espiritu na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen? Kaya may sigurado tayo. Kaya hindi po tayo matatakot. Sabihin natin pag rapture, natatakot tayo. No. Ang rapture po ay blessed hope ng mga believers. Amen. Sasabihin natin kung ano man ang naranasan natin hindi ayon sa salita ng Panginoon sa mundo, matatapos na. Yun yung ating blessed hope. Kaya pag pinag-usapan ng rapture, hallelujah, praise the Lord. Dapat excited tayo. Bakit? Biruin mo, mamumukaan mo na ang Diyos na nagsalba ng ating kaluluwa at espiritu sa kamatayan. At hindi lamang yun, ang sabi doon, di ba yung regeneration sa ating spirit, yung sanctification sa ating soul, yung ating katawan na pabulok na, i-glorify ng Panginoon. Kaya yung mga sakit at karamdaman natin ngayon, ay aayusin niya ng Panginoon. Meron tayong kagalingan sa ating born again spirit. Kaya di ba sinasabi nila, Pastor, sinabi ko magaling na ako pero bakit meron pa rin nararamdaman? Ang sabi po natin doon, babaguhin mo ang isipan mo sa salita ng Panginoon. We walk by faith, not by sight. Lord, magaling na ako. May masakit pa rin, Lord, magaling na ako. Ang sabi nga po doon, hindi tayo obligadong sabihin yung mga pangit na sitwasyon ng ating buhay. Ang dapat natin deklara sa mundo ito, yung kagandahan ng mga pangako niya nasa ating born again spirit. Amen? Amen. Amen. Ang sabi po dyan, number 1, how we cooperate with God. Paano ba tayo makaka-cooperate sa Panginoon? Kasi ito na po yung part ng tao. Hindi po ito magagawa sa iyo ng Panginoon unless ikaw ay nakipag-cooperate sa Panginoon. At magagawa mo yun sa pagbabasa ng kanyang salita. Ano po ang sabi? Regularly. Ito po yung 5, pag-usapan lamang po natin yung 1. Next Sunday na po yung 4. Tingnan po natin ito. Read God's Word regularly. O araw-araw. Sabi po ng Mateo 12:3, ganito po ang expectation ni Jesus sa mga Pharisees at sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi niya dyan, sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo nabasa? Kaya proponent po si Jesus sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Even he read the Bible, the covenant, the scripture noong unang panahon. Ang sabi niya pa dyan, sa Matthew 19:4, sumagot siya, hindi ba ninyo nabasa? So, si Jesus mismo, ine-expect niya dun sa mga tao na sinasabi nilang sumusunod sa Panginoon, nagbabasa lang ng salita ng Diyos.
Amen? Ang sabi naman po dito ni Apostle Paul sa Colossians 4:16, pagkabasa ninyo sa sulat na ito, ipabasa rin nyo ito sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin din naman ninyo ang mga sulat ko galing sa Laodicea. Alam nyo po, ang kagandahan po pala, di ba po, si Apostle Paul sa mga Paul in the Spirit, kapag sumulat siya sa mga Romans, di pa po naka-address yun sa Romans. Kasi yung Church of Romans. Pero alam niyo po ba, ang kanilang culture, ipinababasa din po yun sa ibang mga churches. Pinapabasa din sa Corinthians, sa Thessalonians, sa mga Philippians. Ganun po sila. Para nagbibigay kalakasan yung salita na isinulat ni Apostle Paul doon sa mga iba pa pong churches. So, basahin po natin ito. So, napakalaga po ang pagbabasa, di ba? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:27, ipangako ninyo sa pangalan ng Panginoon na babasahin nyo ang mga sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. So, very proponent, even si Paul, mismo, hayagan niyang sinasabi, kailangan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, alam niyo po yung word ng Panginoon sa ating taon na ito, the word completeness, the word complete, mapangyayari lang po yun once na-renew ang ating mga isipan. Kaya ngayon pa lamang po, ang ganda nga po ng lineup po ng mga itinuturo natin, kasi ngayon pa lamang na bagong taon, inaayos na ng Panginoon ang ating isipan kasi gusto niyang maranasan natin yung completeness in Christ. Kasi hindi mo kayang maranasan yon. Kasi mag-stop lang yun sa born again spirit mo. Pero kapag inayos natin ang ating isipan sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, makikita natin unti-unting sinusunod at unti-unting ipinapakita sa atin lahat ng pangako nakadeposito na sa ating born again spirit na pangyayari sapagkat nabago ang ating isipan. Alam niyo po, nakikita ko po minsan, sayang, ito na yung blessing, kaso lang hindi na bagong isipan. Nakipag-away. Sayang, ayun yung blessing, no? Para ba sa iyo yung blessing? Yes, nakaready na yan. Kaso lang hindi mo ibinagong isipan na mismo yung blessing na nasa iyo na. Kaya minsan sinasabi natin, parang Lord, sa tagal-tagal ko ng pagiging Kristiyano, wala na pangyayari sa atin. Kasi nga, wala tayong pagbabago ng isipan. Pero ngayon, we are being challenged by the Word of God. Let us renew our mind because God wants to experience us the completeness na nanggagaling sa Kanya. Amen? Ang sabi po dito, leaders are readers. Kaya kung leaders ka, hinuhubog ka upang maging leaders ng Panginoon, kailangan magbasa tayo. Amen? Magbasa. Ang sabi po dyan sa National Institute of Reading, ang Bible daw po ay nahati sa dalawang testament. Alam po natin yan. Una yung Old Testament which has 37 books from Genesis to Malachi. Ang New Testament po ay merong 27 books na from Matthew to Revelation. Kaya yung pinagsamang Old and New Testament, yan po ay 66 books. At yung pong Old and New Testament ay merong 1,186 chapters. Ngayon, kung ito po yung math natin, ang sabi ng National Reading Institute, kung ang Bible po ay merong 1,108, next slide po tayo, 1,186 chapters, 1 chapters a day, approximately, mababasa mo ang Bible in 3 years. 1 chapter a day. So, sa 3 taon mo, mababasa mo na yung Bible. Pero, may challenge. Sabi, kung gagawin mo namang 3 chapter a day, approximately, mababasa mo ang Bible in 1 year. Kasi sabi sa National Reading Institute, ang slow reader, yung slow reader na sinasabi yung average reader, ay nakakabasa ng 200 words per minute. So, in this calculation po, pwede natin mabasa ang Bible 5 to 10 minutes a day in 1 year. Kung 3 chapter, 3 chapter sa umaga, 3 chapter sa gabi, nabasa mo ang Bible within 1 year. Amen? So, tignan po natin. Ang sabi po dito, kung fast mode ka naman, dahil po kinakalculate natin yung 1,186 chapters, 6 chapters, approximately 6 months, read the Bible twice a year. O, di ba? May mga ways. O, super fast mode naman. Ang sabi niya, dahil po may 775,361 words sa King James Version at 3,878 minutes sa 64 hours
Wala pong tayuan, walang kainan, walang ihian. Mababasa po natin ang Bible in 2.5 days. After po natin mabasa ang Bible, ililibing ka na. Kasi walang ihian, walang kainan yun eh. Kaya hindi po to recommended. Pero pag super slow ka naman po, o super lolo slow ka na, yung 3,878 minutes, hinati mo sa 64 hour, hindi po, super, ang sabi po dyan, parang mali yung nakalagay dito. Mababasa po natin yung Bible sa ganyan pong in 84 years. Bago po natin makita ang manlilikha na una ka na. Amen. Kasi napakatagal mo magbasa. Pero ang pinapakita lang po natin, marami pong ways para magbasa ng Bible. Eh yung 5 to 10 minutes, doable po ba yun? 5, 10 to 15 minutes, doable po ba yun? Eh, ako nga po alam niyo, favorite ko pong devotion sa bus. Kasi ang bus ko, 1.5 hour po ako nagka-travel. So, nag-aaral ako doon. Nagbabasa ako ng for 5 to 10, 15 minutes. Kasi marami pong mga pastors, nag-aaral lang po paggagawa ng sermon. Pero kailangan po tayong magbasa. Amen? Kaya tingnan niyo po dito, ang sabi sa Pahayag 1.3, pinagpala siya na bumabasa at sila na nakikinig ng salita. Alam niyo po, bumabasa ka pa lang, may pagpapala na. So, para ano ang dahilan sa atin para hindi tayo magbasa ng Bible? Amen? At napaka-creative na po ng Bible ngayon, di ba? Meron na po tayong YouVersion Bible app. Nasa ano na po, wala na. Ako po, nung una, pinapaliwanag ko sa huwag kayong matisod kapag wala po akong Bible kasi ang Bible po namin, digital na. Ang dami kayong versions sa digital Bible, 300 something yung versions doon. Lahat ng language nandun din. So, ang dali mong mag-aral. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, magbasa pa lang. At ang pangako ng Panginoon, may pagpapala o pinagpala ang bumabasa ng kanyang salita. Ito po ang challenge natin. Starting mamaya po, kung di mamaya, kung para kay si Sister Evelyn, gusto laging on the day, bukas, morning, meron na kayong programa, Kape at Biblia. Amen. Pagising po natin sa umaga, o kahit kung ano po isa-set nyo, wala naman po, kayo naman magsiset yan, hindi naman ang Panginoon eh. Okay, magiging Lord, hindi ako nagising na 5. Eh, magbasa ka pa rin. Di ba? Minsan kasi, inaano natin na kailangan pong 5-5. Okay lang po yun, kung ma-miss mo, pero maganda nga po yun, ginagawa natin ng habit ang ating sarili. Pero kung hindi, huwag mag-guilty, tuloy, magbasa. Kasi 5, 10, 15 minutes, makakabasa ka ng Bible. Amen? Pastor, saan natin sisimulan? Simulan mo sa first. Diba? Kasi alam mo sa second ka. Sa first. Kung gusto mong simulan, Genesis, simulan mo sa chapter 1 ng Genesis. Pwede ba pastor ng Exodus? O sige, Exodus chapter 1. Basta simulan ang pagbabasa sa first. Amen? Well, hindi po natin kailangan ng revelation dyan. Basta simulan mo ang pagbabasa sa first. Amen? Kahit saan ka pa dyan. Kung gusto mo revelation ka agad, o hindi revelation. Ang importante, simulan mo sa una. Amen? Bukas po, magbabasa na tayo. Mamaya, magbabasa na tayo ng Bible. Pastor, hindi ko kaya ang 3 chapter. Hindi, what chapter? Hindi ko rin po kaya. Hindi, ilang verses. Hindi ka, ikaw na ang may problema. Kasi ang dami mo ng Amen. Ha? Pag hindi ko marunong mabasa, kalipitin ng anak, basahin mo, makikinig ako. Ay, may audio. Oh, may audio. I-download sa cellphone, i-audio, i-play. Okay? Kaya po, sa technology po ngayon, wala ng excuses. Amen? Pag may excuses ka, ikaw na talaga may problema. Ang sabi nga po doon, pinapakinggan ko isang preacher, we need to assume responsibility. At we need and we are responsible para sa ating renewing ng our mind. At paano marirenew ang isipan? Sa pagpe-Facebook? No. Sa pagti-TikTok? No. Sa pagbabasa ng banal na aklat ng Panginoon. At tandaan natin, sa tuwing babasa tayo, may pagpapala. Basa pa lang po yan ha. Basa pa lang. Hindi pa natin pinag-uusapan ng pakikinig, pag-aaral. Basa pa lang po. Kaya tayo ngayon, bukas, magbasa po tayo. Amen? Amen. Lahat po tayo. Amen? Amen? Lahat po, hindi po porket pastor o ako, hindi ako magbabasa. No, lahat po tayo magbasa ng Bible. Kasi po may pagpapala dyan. Kung ayaw yung magbasa o pakinggan mo habang naglalaba ka, i-play mo yung audio Bible in the beginning o sa simula pa. Pwede po yun. Alam po nga yung YouVersion Bible app meron na nga nun. So basahin natin. Amen?
Kung gusto nyo may susundan, o magsabi na ho kayo, pinagpaalam na natin kay Bishop, ibibigay namin yung devotion sa inyo na libre. Libre na ho yun ha. Uy, para makapagbasa, Bishop pa, para lang makapagbasa sila. Amen. Ibibigay na po sa inyo yung Our Daily Grace natin, ang libre sa inyo. I-message nyo lang po, o si Ate Grace, ako, bibigyan po namin kayo ng free Bible reading materials. Kasi alam nyo po, ang labanan po natin, i-master po natin yung mensahe ng biyaya. Kapag natanong po tayo, hindi po, basta yung biyaya. Born again, oo. Paano mo nasabi born again ka? Basta alam ko lang. Diba? Hindi po ganon. Ang ating labanan bilang isang Kristiyano ay yung mastery ng word. Kasi kapag na-deliver po natin ng tama yung word, alam nyo po na pagpapala yung bawat isa at na-open yung mga mata. Di ba si Jesus, nung naglalakad po siya, nang ikasama yung dalawang disipulo sa Road of Emmaus, nung nakasabay niya, para bang hindi nila nakilala si Jesus. Bakit? Ang tanong ko nun, bakit hindi nila nakilala si Jesus? Eh di ba mga disipulo nga sila? So di ba kung nanay ko po yung makita ko ngayon, kilala ko yun kasi nanay ko yun. Ibig sabihin, it's either na-glorify na yung mukha ni Jesus kaya hindi nakikilala o merong unveiling na dapat mangyari dun sa dalawang disipulong yun. Alam niyo po ang ginawa ni Jesus para ma-unveil ang mata nila, binasa niya yung old scripture concerning Himself. And then afterward, ano ang nangyari po doon? The heart of them ablaze. Ibig sabihin, nagsumikla ang puso nila at nakita nila si Jesus. Ganun din po tayo. Maaari hindi nyo nauunawaan yung binabasa nyo. Okay lang po yun, basa lang ng basa. Dahil habang nagbabasa kayo, ipinapakita nyo po at nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, Lord, hindi ko kayang unawain yung mga salita mo ngayon, ipaunawa mo. Alam nyo po, biglang sisigla po ang ating puso at makikita natin si Jesus sa bawat pahina ng Biblia. Amen? Kasi yun lang po yung ginawa ni Jesus dun sa dalawang disipulo eh. Kaya mapalad ang mga nagbabasa. So ano po ang ating big idea ngayon? Ang big idea po natin, in Christ, as believers, I will read my Bible daily. Sabay-sabay nga po natin i-confess at isumpa ito. Kasi tulong na rin naman po sa atin to, tama? Hindi man po tutulong sa akin. Kasi ako nagbabasa ako eh. Tulong po sa atin to. Big idea po natin, in Christ, as believers, I will read my Bible daily. O ngayon po magbabasa pa lang. Next Sunday, may mga matututunan pa tayo dyan. Amen? So tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. May mga nakuha po ba tayong revelation, kapahayagan? Nabago po ba? Narinyo po ba ang ating isipan ngayon? Amen. Mamaya po may mga life application na tayong masasabi. Amen? Praise God. Manalangin tayo, Panginoon, at napakadakila mong tunay sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami sapagkat kung paano nyo pinasimula ng simbahan ito sa inyong mga salita, tatapusin mo ang simbahan ito sa mga salita mo. At upang maranasan namin yung kakumpletuhan ng ginawa mo sa aming buhay, amin pong babaguhin ang aming pag-iisip sa inyong mga salita. Tulungan mo po ang bawat isa. Banal na Espiritu, be our teacher, be our helper in times sa kami po'y nanghihina at ayaw ng aming pisikal na katawan na makiniig sa mga salita mo. Palakasin mo ang aming espiritu upang aming maisipan ay mapagbago at makita naming tunay sa mundong ito kami kamukha at kalarawan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Salamat Panginoon sapagkat ang mensahe mo pong ito ay merong diin sa bawat puso ng mga nakapakinig sa oras na ito. At dalangin ko po, as we pursue ang mabubuting gawa sa taon pong ito, makikita po namin, unti-unti nyo pong inaayos ang aming buhay upang ipakita sa amin yung mga pangakong binitawan mo na ay unti-unti rin po namin nilalakaran sa taon pong ito. Maraming pong salamat. Kami po'y pinagpala ng mga salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.